mga mare, to the highest level talaga ang ating enerhiya dahil Friday, dapat may mga kaakibat ka ng mga food supplement tulad na lang nitong hawak ko. Diba? Ang MX3, diba? Dahil alam naman natin ang MX3 capsules ay gawa, sa purong mangustina. Ito ay may low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants na nakakaganda ng balat at pangangatawan at may anti-inflammatory properties din ito. Alam nyo din ba na ang MX3 products ay gawa or dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta na masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na umani sila ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. Kaya nga naman kung meron ka pang mga katanungan, bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com o di naman kayo tumawag sa kanilang hotline sa 0918-8888-693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagaral ka tayo. Oo nga. Ulit, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig at manood tuwing Lunes ng Baklita sa Podcast sa Spotify. at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklita sa Spotify! Powered by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! O ano, okay ka na? Lika na. Naka-record pa ba? Mukha yata. Lika na, okay na to. Halika na para Sige makabuking pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, miss! The Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo! Yan! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa, sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ayan, na nagpapaganda. Charot, hindi. Diba? Kailangan lang niya umattend sa kanyang, meron siyang meet and greet sa kanyang doktor. Meet and greet, Eto na ang Baklita sa Woo! Hello po sa inyong lahat dyan habang nabibingi kayo sa aking pagpili. Ganyan talaga pag Biyernes, diba? Dapat ang enerhiya mo parang Lunes pa rin. Gano'n. Talaga ba? Siyempre, alam niyo kung bakit. Ang sikreto ko, ang pag-inom araw-araw ng MX3 capsules. Diba? Para M-Extraordinary ng bonggang-bongga. Siyempre, para maging M-Extraordinary din ang inyong mga araw sa mga nagba-birthday ngayon. Tulad na lang ng aking sister Raka, diba? Na si Hannah Lalaine Dia. Ayan, ng RC Cola. Hello po. Happy birthday, Sister Retta. Ayan, naway mabuhay ka hanggat gusto mo. Diba? Basta't inumin mo ang mga gamot mo. Happy birthday, Sister Red, diba? Pero syempre, kasabay ng mga nagsaselebrate na kanilang mga birthday na ako, eto na. Marami tayong isa-celebrate, of course, ng mga kaganapan para sa ating Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng may laruan ako, ayan, Hi! Diba na nakakaloka? Ayan na, wala. Of course, mga bagay, ito na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. To the highest level. Gaya nga ng aking sinabi kanina, kasabay ng mga nagbubunyi ngayon. Nagbubunyi talaga, oo. Diba? Kasabay naman nagsaselebrate na kanilang mga kaarawan ngayon, nagsaselebrate na rin ang sambayanang Pilipino. Naksa, hindi dahil sa ating kalayaan, Matagal na tayong malaya.
kung hindi nadagdagan na naman ang ating mga medalya na iuwi mula sa Paris Olympics. Diba? Palakpakan natin yan. Dahil alam naman natin na ilang araw pa lamang ay papatapos na ang Paris Olympics pero hindi pa rin. Diba, tayo binibigo ng ating mga kababayan at lalong-lalo na ang mga atletang Pilipino na patuloy pa rin na nakikipagbakbakan. Saan bakbakan? Suntukan? Gano'n? Hindi. Pakikipagbakbakan at pakikipaglaban na para sa mga natitira pang mga ilan pa, diba, na lumalaban para sa nasabing, alam mo yun, Paris Olympics at para din sa karangalan na pwede nilang maiuwi para sa ating bansa. Bagamat marami ang nalungkot last Wednesday sa resulta ng laban ni Nesty Petesio na kung saan nga naman ay, alam mo yun, nag-uwi siya ng bronze medal para sa ating bansa. Hindi nga lang talaga ito, kumbaga parang yung mga supporters ay umaasa na makakausad siya sa finals para makalaban niya ang China. Makaganti-ganti man lang. Charot, hindi. Uy, charot lang yun. Ay, hindi talaga siya nakausad. Kaya nga naman, last Wednesday natapos na ang kanyang laban. Ayan, kung saan nga naman ginawaran na siya ng bronze medal para sa 2024 Paris Olympics. Si Petesio ay nakasungkit nga, diba, ng bronze medal pero para sa 57 kilogram na women's boxing category sa 2024 Paris Olympics. Sa ngayon, diba, masaya naman din tayo dahil out of 80 countries, number 26 ang Pilipinas. O, diba? In fairness, diba? Out of 80, o, diba? Dahil tayo po ay nag-rank na 26 place, kung saan nga naman meron tayong 2 gintong medalya at 2 bronze medal. Diba? Congratulations pa rin sa ating mga atletang Pilipino, lalong-lalo na kina Carlos Yulo, kina Ira Villegas, at etong si Nesty Petesio. Hindi ba? Dahil nga inaantabayanan lang natin dahil ilang days na lamang ay magko-closing ceremony na ang 2024 Paris Olympics at nako, 'di ba, matapos ang Olympic Games na ito, ang tututukan na naman natin ay ang mga kaganapan sa court, 'di ba? Lalong-lalo na ang ating mga paboritong mga players, 'di ba? Mula sa NBA at PBA, 'di ba? Sa mga players din ng PBL, ayan, mga tututukan natin 'yan sa mga susunod na araw. Pero bago tayo tuluyang magtapos, alam niyo ba, o 'di ba, na kailan lang pala ay tinanghal ang Arena Plus na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. Ang Pinoy Pride naman na umaariba sa mundo ng NBA, ang phenomenal Phil-Am basketball player na si Jordan Clarkson. At ang newest endorser nila ng Arena Plus na si Austin Taylor Reeves. O, diba? Dumadami na at lumalaki ang ating pamilya. Kaya nga naman, kung ikaw ay wala pang Arena Plus, pwede mong i-download ang Arena Plus app in App Store. At you can watch it also, yung mga live games on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! At ang ipaalala natin, gaming is 21 years old and above. Keep it fun. Game responsibly. Diba? Totoo naman yan. Huwag tayong diba? Kailangan 21 years old and above lamang, hindi ba? At syempre, sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Diba? Nako, pero eto na. Ang chikang malupet na ayaw mo yun, ayaw magpahapet, o, diba, ganon. Dinugtong ko lang. Kahit hindi ko mo-connect. Nako, eto na ang mainit na chika na atin kasabay naman nito, diba? Kasabay ng mga kaganapan sa arena, nako, eto may kaganapan sa Quiapo. Nakakaloka. Hindi ba? Kasi nga naman, napag-alaman ng ating mga chismoso-chismos ang kapitbahay si Coco Martin. Mukha daw yatang magta-time out or humingi ng time out sa Batang Quiapo. Paano? 'Di ba? Eh di natapos ang kwento, 'di ba?
halos lahat involved siya doon. Nakakaloka. Kasi nga naman daw, eto pala yon. Bakit siya humingi ng time out? Para tulungan daw ang pamilya Sagrado. What? O, diba? Yung mga ganong aspeto. Tulungan? Bakit? Di na rin ba nila kinakaya? Kasi nga naman, kamakailan ay hiningi na ng buong produksyon ang tulong ni Coco Martin, ang produksyon ng Sagrado Pamilya dahil nga magkakaroon na nga rin daw ng mga fight scenes. Kung saan nga naman kinakailangan ng buong puwersa. Ang buong puwersa talaga ni Direk Coco Martin dahil nga sa pinakikitang aking talento at galing nito sa mga stunts, 'di ba, sa Batang Quiapo na ating nakikita. So ibig sabihin ba nito, ano ginagawa ng mga ibang mga doon sa Pamilya Sagrado? Wala kayo kasing ginawa kundi sumayaw ng mga pantropiko, salamin-salamin. O, diba? Kaya ang fight scenes, hindi alam. Ganun ba yon? Nakakaloka. Pero yun na nga, hindi ba? Aminado naman din si Coco Martin na very welcome naman din sa kanya dahil under one network lang naman din. Tama naman, di ba? Kung may nangangailangan ng tulong, ibigay nyo ang tulong nang walang kapalit. Uwe. Walang TF yun. Pero yun na nga, hindi ba? Masaya din naman ang ginagawa daw ito ni Coco Martin para naman daw sa ikabubuti na mga ipalalabas ng ABS-CBN sa mga kanilang manunood, sa mga taga-subaybaya. Medyo nape-pressure nga daw ngayon si Coco Martin dahil nga syempre kailangan niyang ibahin ang mga estilo na kanyang dinedereka na fight scenes sa Pamilya Sagrado over Batang Quiapo. Diba? Nako, since ibig sabihin ba nito, nakakaloka. Aabot din ba ng 9 years ang Pamilya Sagrado? Baka ipakita na yung kaapu-apu-apuhan pa, diba? Hanggang sa mga ninuno nila, ganyan. Kasi nga, diba, nag-umpisa sa probinsyano. Longest yon nung si Coco Martin. Ngayon itong Batang Quiapo, ang tagal. Ngayon hinahawakan ni Coco Martin to. So, ibig sabihin, ano to? Sila-sila na lang din. Sila-sila na lang din na nakakaloka it is, diba? Kumaga parang hindi na tuloy malaman tuloy ng kalaban. Ano nang gagawin natin kay Coco Martin? Kasi nga ang chika na nasagap ko, mukha daw yata daw pa lang ito. Mukha daw yatang wrong move. Eto'y aking nasagap lang. At wala pa namang konfirmasyon. Pero marami akong naririnig na parang wrong move daw na itapat kasi ng pulang araw sa Batang Quiapo na kung saan nga naman hindi naman sila dumadaos do sa rating pero hindi nila kayang umalagwa ng husto kay Coco Martin. Si Coco Martin ang ipalabas sa lahat ng channel, di ba? May Channel 2, may Channel 5, di ba? May A to Z, di ba? Ewan ko ba naman kung hindi pa makuha lahat ng viewers, nakakaloka. Kulang na nga lang makikonnect tayo sa ibang, alam mo yun, TV ng kapitbahay. Pagdating na ng parang alas 8 yata, isitanggol na nakatutok na ang lahat. Pero sabi na nga naman din nila, it was a good fight naman, diba? Hindi naman dahil sa dumadaosus ng todo sa ratings ang pulang araw. Pero lumalaban din naman kahit papaano. Ibig sabihin marami pa rin taga-suporta. Itong sila David Licauco, itong sina Barbie Forteza, diba? Tama. Tapos ang si Sanya Lopez, andoon din na nakakaloka. Tapos si Alden Richards, diba? Na nakakaloka. Tsaka si Dennis Trillo. Sabi naman ng ilan, ako baka mukhang ito na yung naging epekto nung kontrobersiyang kinasangkutan nitong si Dennis Trillo kamakailan. Kung kaya't siguro medyo mahina ang pagsuporta sa pulang araw nila, diba? Parang pinararamdam tuloy ng mga kapamilya-stir. Kapamilya-stir! Wala na ba ang ABS? Eto kami, Kaya rumaragasa. Pero diba, sa mga nakikita naman natin, it was a healthy competition naman between them. Wala naman siguro sila dahil, diba, last GMA gala nga lang, nagkita-kita naman din sila. And wala naman din tayo nakitang bad blood among them, diba? Bagkus nagyakap-yakapan sila, nagkamustahan and everything. Kaya wag na lang natin sila bigyan ng kung anong mali siya tungkol sa ratings, diba? Pero masasabi ko lang naman din, diba? It's our choice naman. Kung ano lang ang gusto natin panoorin, yun ang panoorin
buhay natin. Huwag na natin i-compare. Diba? Para din yan pag nanonood ka, diba, sa mga social media, pag ayaw mo, i-scroll up mo, diba? Pag ayaw mo din naman panoorin, next video, ganon, i-click mo lang para hindi ka rin nasi-stress, diba? Kaysa naman dyan nasi-stress ka dyan, ano mangyayari? Wale, diba? Kahit ba sabihin mong hindi umalagwa ang ratings ng Pulang Araw, may mangyayari ba pag nagagalit ka dyan? Wale, nga, diba? Yung mga ganong aspeto. Kaya dapat good vibes lang, diba? Well, anyways, ayan, nandiyan po muna natatapos ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik, nako, panibagong video na naman ang in-upload ni Gerald Santos patungkol at mga patutsyada niya sa GMA7. Aalamin natin yan sa pagbabalik ng Baklita sa Woo! Muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. And we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo